Ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Kaya tayo tinutokso ng demonyo para tayo ay malayo sa Diyos. Pero ang sabi ko sa inyo, hanggat hindi mo pinapatulan ng tukso, hindi ka nagkakasala. Pero pagka ikaw, pinatulan mo ang tukso, doon ka malalayo sa Diyos dahil ikaw ay magkakasala. Ayaw nga po ng Diyos na dahil sa kasalanan, tayo ay mapahamak. Ang gusto niya, tayo ay maligtas. Ang gusto niya, makamit po natin ang langit na pinatingin sa atin noong nakaraang linggo. Sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon, ipinakita na may langit na nagtitintay sa atin. Kaya lang, hindi po tayo makakapasok sa langit kung meron tayong kasalanan. Kaya nga po, merong purgatorio. Doon sa purgatorio, nililinis ang kaluluwa na may kasalanan. At sa pamamagitan ng ating pagdarasal sa mga kaluluwa sa purgatorio, natutulungan natin silang makapunta sa langit. Kaya seryoso ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. May mga tao na lumapit kay Jesus. May pinapatay ko si Pilato. Ilang Galileo na naghahandog sa templo. Isipin niyo po, naghahandog na sila sa templo, naghahandog sila sa Diyos, ipinapatay sila ni Pilato. Sabi ng ating Panginoon, akala niyo ba ay sobrang sama ng mga Galileo ito kaysa ibang mga nasa Galilea? Kaya gayon ang dinanas nila. Sabi ng ating Panginoon, hindi. Ngunit, kung hindi kayo magsisisi at tatalikod sa inyong kasalanan, mapapahama kayo. Yung 18 nagaganan ng pori sa Siloe, akala nyo ba ay masigit silang makasalanan kaysa mga taga-Jerusalem? Sabi ng ating Panginoon, hindi. Ngunit, kung hindi kayo magsisisi at tatalikod sa inyong kasalanan, mapapahama din kayo. Kaya sabi ko po sa inyo, seryoso ang ating Panginoon. Kung hindi tayo magbabago, mapapahama tayo. Dahil tuluyan tayong malalayo sa Diyos. Kaya nga, ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa atin na magbalik loob sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya yung ikalawang bahagi ng ating Ebanghelyo, yung talinghaga ng puno ng higos, ipinapakita po roon ang pagbibigay sa atin ng pagkakataon. Father, bakit po? Ito po. Yung pong puno ng higos, taon-taon, nagbubunga siya. Taon-taon nagbubunga siya. Wala po ata tayong puno ng higos dito sa Pilipinas. Meron po dun sa Israel, sa Saudi Arabia, meron po silang puno ng higos. Taon-taon, namumunga po ito. Pero pagkatapos ng 3 taon, at hindi pa siya namunga, yung puno ito kahit kailan hindi magbubunga. Para po yung papayang lalaki at papayang babae. Yung papayang babae, yun lang po ang namumunga. Yung papayang lalaki, namumulaklak lang. Kaya po pagka namumulaklak lang yung papaya, lalaki po yun. Ganun po. Pagkatatlong taon at hindi namunga yung puno ng higos, kahit kailan, hindi na siya mamumunga. Kaya tingnan niyo po yung sinabi ng may-ari. 3 taon na ako pabalik-balik dito. Hindi ako nakakakita ng bunga sa kanya. Putulin mo na. Pero ang ganda ng sinabi ng tagapangalaga, huwag mo na po.
lalagyan ko muna po ng hukay. Lalagyan ko ng kataba. Aalagaan ko. Sa isang taon, pagka nagbunga siya, mabuti. Kung hindi, patuloy na natin. Yun ang sinasabing pagkakataon na tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Kaya sana huwag natin sayangin. Hanggat makahihingi tayo ng tawad, hanggat makapagsisisi tayo sa ating kasalanan, hanggat kaya natin magbago, gawin na natin. Huwag natin sayangin ang pagkakataon. Alam niyo po, nakakatakot sa panahon ngayon. Yung po maramdaman ng tao na wala ng bigat ng kasalanan. Kada na po ibig yung sabihin na gumagawa ka ng kasalanan, pakiramdam mo hindi ka gumagawa ng kasalanan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Okay lang naman nakawa ko, hindi naman ako nahuhuli. Okay lang naman daya ako, wala namang nakakakita. O kaya sinasabi ng ibang lalaki, okay lang naman babae ko, lalaki ko wala namang paponggi ko na to. Di ba? Ganun po yung sinasabi ng iba, para pakiramdam po nila, okay lang, nagkukuha ng masama. Ito pa, nakakatakot po. Habang lumalapit po ang eleksyon sa Mayo, may mga napapatay para sa eleksyon. Noong Biyernes lang po, ewan ko po kung napanood nyo sa TV, doon sa isang bayan, dito sa Bulacan. Bulacan po noon. Merong dalawang sasakyan na nagagulan. Isang puti at isang itim. Yung pong puti, hinahabol ng kulay itim. Tapos, pinauulan na ng bala. Patay ko yung tatlong nandun sa puting sasakyan. At, nung nalampasan ko nung itim yung puti, lumipo ka, pinalikan, siniguradong patay at nasa loob. Nakasakay ko, isang driver bodyguard, isang polis, at girlfriend na buntis ng driver bodyguard. At ayon po sa balita, yung driver bodyguard ay driver bodyguard ng isang kumakandidatong politiko. At yung sinasakyan ko din sasakyan ay sasakyan ng kumakandidato. Kaya siguro akala yung nasa likod ay yung kandidato. Hindi. Ano nasa isip? Kahit pumatay ako, manalo na ako. O kaya, kahit pumatay ako, papayaran naman ako eh. Yun po yung mahirap. Yung mahanap ka ng tao na hindi na masama ang gumawa ng kasalanan. Na okay lang gumawa ng kasalanan. Eh, paano yung sinasabi ng ating Panginoon na magsisi ka tumalikod sa iyong kasalanan? Iniintay lang niya tayo. Iniintay lang po niya tayo. Tapos, ayaw natin lumapit at tingin ng tawad. Tandaan niyo po, dahil sa kasalanan, nalalayo tayo sa Diyos. Pero ayaw naman ng Diyos na malayo tayo. Kaya tinatawagan niya tayo na magsisi at tumalikod sa ating kasalanan. Kasabay na po nito, ang kumpisal ay isa sa mga gawain na Kwaresma. Sa kumpisal, sinasabi po natin at inaamin natin yung ating kasalanan. Sa kumpisal, humihingi po tayo ng tawad. Kaya ang kumpisal ay hakbang tungo sa pagpaligod sa kasalanan, tungo sa pagpabagong buhay. Kaya kayo po ay inaanyayahan ko sa darating na Biyernes, alas 6 po ng gabi, may kumpisalan po doon sa ating parokya. Nangumbida po tayo
ng 10 hanggang 12 pari na magpapaumpisal. Kuhanin niyo po yung pagkakataon na tayo ay mag-umpisal upang humingi ng tawad at maramdaman natin ang pagpapatawad ng Diyos. Seryoso po ang ating Panginoon. Ayaw niya tayong mapahamak. Ang gusto niya tayong maligtas. Ngunit, kung hindi natin magsisisihan at tatalikdan ang ating kasalanan, tayo ang humanap ng ating kapahamakan. Inihintay lang tayo ng Diyos. Magsisi at tumalikod sa kasalanan at handa niya tayo takwahin. Amen. Panginoon